Magandang umaga sa inyo lahat. At ang pangalan ko ay si John Gabriel de la Cruz. At kami ay ikatlong grupo na tatalakayin ang Rebolusyong Pranses. Nagkaroon ng matinding krisis pinansyal ang Pransya dahil sa digmaan at magastos nilang mga hari mula sa dinastiyang Bourbon. Naniwala sila sa banal na karapatan ng monarka kaya hindi sila mapigilan ng mamamayan. Si Louis XIV ay nagpatibay ng kapangyarihan ng hari at nagtayo ng marangyang palasyo ng Versailles. Nagpatuloy ang magastos na pamumuhay sa panahon ni Louis XV at Louis XVI. Sa ilalim din Louis XVI at ang kanyang asawang si Marie Antoinette. Lumala ang krisis dahil sa labis na paggastos at pagkikidigma. Ngayon naman ay dumako tayo sa Estates General. Noong 1789, ipinatawag ni Haring Louis XVI ang Estates General upang tugunan ang krisis sa pamamahala. Dahil doon, nahati ang lipunan sa tatlong estado. Unang estado. Ito ang mga kalirigo na nagbabayad ng mga buwis. Ikalawang estado. Ito naman ang mga maharlika may mataas na posisyon kaya nakakaiwas sa buwis. At ang huli naman ay ang ikatlong estado. Ito ay ang mga karaniwang mamamayan kasama ang mga burges at manggagawa na sa pilitang nagbabayad ng buwis. Dahil dehado sa sistema ng pagboto, bumuo ang ikatlong estado ng Pambansang Asembleya. Noong Hunyo 17, 1789, nang ipasara ng hari ang kanilang pagsasama-sama, nangako sila sa Tennis Court Oath upang gumawa ng bagong konstitusyon. Sa bandang huli, pinayagan sila ng hari, ngunit nagpadala rin ng sundalo sa Paris na nagdulot ng takot sa mga mamamayan. Simula ng rebulyon, ang pagbagsak ng Bastille noong Hulyo 14, 1789 ay naging tanda ng pagsisimula ng revolusyon. Kumalat ang balita tungkol sa pag-aalsa ng mga magsasaka na tinawag na The Great Fear. Dahil dito, itinigil ang pagsuporta kay Haring Louis XVI. Paglipas ng ilang buwan ay winakasan ang feudalismo at ipinahayag ang Deklarasyon ng Karapatan ng Tao at mga Mamamayan na nagtatakda ng sibil na karapatan ng mga tao. Marcha ng Kababaihan sa Versailles. Si Reyna Marie Antoinette ay naging tanyag dahil di umano sa kanyang ipinahayag na pakainin sila ng brioche. Ang brioche ay isang matamis na tinapay na karaniwang kinakain ng mga Pranses sa agahan. Noong 5 ng Oktubre 1789, ay nagmarcha ang mga kababaihan at ilang mga kalalakihan mula Paris patungong Versailles. Nang makarating sila sa Versailles ay nangako ang hari na magbabahagi ng pagkain. Ngunit nagkaroon ng kaguluhan nang hindi magkasundo ang mga tao. Pinigilan ito ni Marquis de Lafayette, pinuno ng National Guard, at nagpasya ang mga monarka na sumama pabalik sa Paris, ngunit hindi na sila nakabalik sa Versailles at sila ay nanirahan sa Tuileries. Ang marcha ay isang mahalagang bahagi ng Rebolusyong Pranses na nagsimula ng pagbabago sa pamahalaan. Bagong konstitusyon. Malaki ang impluwensya ng mga kaisipan noong panahon ng kaliwanagan at Rebolusyong Amerikano sa paggawa ng Pambansang Asambleya ng bagong konstitusyon. Oktubre 1791 na ngayon ay binubuo
at may 745 na miyembro. Kabilang sa mga radikal na nais magtatag ng republika ng mga imigre. Nais din na magbabago sa mahinahong paraan. Sinubukan ng pamilyang hari na tumakas papuntang Austria noong ika-20 ng Hulyo, 1791. Kasama ang kanilang mga anak. Subalit, sila ay nahuli at ibinalik sa Paris. Walang magawang hari kundi nagdaan ang bagong konstitusyon. Ang digmaan at banta ng pananakop ng mga monarkiya sa Europa, ang pagnanais ng mga taga-suporta ng monarkiya na ibalik ang dating kalagayan ng Pransya, at ang pagtuloy ng pagtutol ng mga miyembro ng monarkiya at ilang sektor ng lipunan sa revolusyon ay nagdulot ng pangamba sa panibagong pamahalaan, partikular sa mga radikal na Jacobin. Binuo ng Pambansang Kumbensyon ang Committee on Public Safety na binubuo ng 12 miyembro sa pangunguna ni Maximilien Robespierre. Hindi naglakaw ng pangkat na ito rin ay nangiswa sa tinatawag na panahon ng paghahari ng Sindak o Reign of Terror. Ito ay isang hakbang upang usigin at parusahan ng mga tao na itinuturing na banta at revolusyon. Pinangarap ni Robespierre ang pagkakaroon ng lipunan na malaya, pantay-pantay at edukado. Mula Setyembre 1793 hanggang Hulyo 1794 ay tinatayang 20,000 hanggang 40,000 tao na kinabibilangan ng mga klerigo, maharlika at mamayamayang hindi sang-ayon sa mga hangawin ng mga Jacobin ang naging biktima nito. Sa pagwawakas ng panahon ng paghahari ng Sindak, ang Pransya ay napasa ilalim ng revolusyonaryong pamahalaan ng kung tawagin ay Direktoryo noong 1795. Ito ang hudyat ng ikatlong yugto ng revolusyon. Ang Direktoryo ay binubuo ng 5 direktor na inihalal mula sa 2 kapulungan ng lehislatura, ang Council of Ancients at Council of 500. Pagsapit ng 1799 ay napatalsik ang direktoryo ng isang konsleta at ipinalit ang isang konsulado. 3 konsul ang namuno rito, sina Emmanuel Joseph Sieyès, Pierre Roger Ducos at Napoleon Bonaparte. Si Bonaparte ay kilala bilang isang mahusay na general. Yan sa mga nagawa ni Emperador Napoleon ay ang mga sumusunod. Napanumbalik ang kapayapaan at kaayusan sa Pransya, isinaayos ang ekonomiya, nagpagawa ng mga infrastruktura, sinuportahan ang pampublikong edukasyon, pinanumbalik ang sining, muling binalik ang Katolismo bilang opisyal na relihiyon at binuo ang Napoleonic Code.